Nawawala na yata ng kumpiyansa o sumusuko na itong si Redick ngayon pag pinag-uusapan si Luka at Reeves sa first round ng playoffs Papasok sila sa series na halos nawala ang 56% combined average sa team offense nila dahil kay Luka at Reeves. Si Redick na mismo ang nagsabi sa interview na parehas ng araw out indefinitely yung mga to. Wala rin kasi talagang binibigay na detalye si Redick sa timeline ni Luka o Reeves. Itong week kasi sa report babalik si Luka sa LA after ng 3-phase treatment niya sa Spain. Kaya wala talagang idea lahat sa lagay ni Luka. Based naman kay Shams, halos buong linggo ang treatment na ginawa kay Luka sa Spain. May multiple injection para sa mabilisang paggaling. Babalik siya ngayon sa LA pero meron pang evaluation. Babalik siya sa LA bench pero hindi siguradong makakalaro agad dyan sa first round. Walang exact date kung kailan talaga possible bumalik si Reeves at Luka. Si Reeves kasi possible nga raw talaga 4 to 6 weeks ang maging recovery dahil sa oblique injury at paniguradong araw na hindi na talaga yan makakabalik sa first round. Ang lagay naman ni Luka based naman sa mga analyst, kung successful talaga yung treatment niya sa Spain, possible na makabalik yan 1 to 3 games ng series nila, lalo na kung sa evaluation nga raw makita na maging maayos ang kondisyon niya. Madalas kasi kapag papasok na sa evaluation ng player, nagbibigay na ng target date o day to day o game time decision na hindi nga raw nangyari ngayon sa Lakers. Walang sinabi dyan si Redick. Dahil sa report, pinipili ng Lakers front office ang caution kaysa urgency. Hindi nila pipilitin maglaro si Luka at Reeves kahit playoffs pa. Mas iniingatan nila ang long-term health ng players para mag-iwas sa re-injury. Lalo na si Luka, pangalawang beses na nakuha yung hamstring injury. Kilala yung hamstring na madaling lumalala kapag minamadaling araw yung recovery at yan mismo yung gustong iwasan ng Lakers front office kay Luka. Lalo't pwedeng yan pangaraw mismo ang maging dahilan bakit siya magiging prone sa injury sa future. Kaya paniguradong kahit maging okay nga raw si Luka o Reeves ngayon sa first round, mas prepared ng Lakers na ipahinga yung mga yan para makaiwas sa mas malalang injury na pwedeng maging problema pa nila sa susunod na season. Parang lumalabas tuloy ngayon sa Lakers, talagang kay LeBron na nila inaasa ang first round na to. Kung masusurvive kasi ni LeBron ang first round kontra Rockets, possible dyan makabalik ng fully healthy si Luka at Reeves sa second round. Yan ngayon ang challenge kay LeBron. Kailangan niyang itawid ang best of 7 series na to kahit halos lahat ng mga media, analyst, pabor talaga dito sa Rockets. May mga nakikita pa ako na 14% lang ang chance ng Lakers sa best of 7 series na to kontra Rockets. Di ko lang alam kung sure yung pinagkuhaan ng source na to. Sinabi rin kasi mismo ni Redick sa interview na wala talaga silang balak na isapalaran yung kondisyon ni Reeves at Luka. Kaya kahit playoffs, hindi nila ipoforce na maglaro nga raw yung mga to kahit nasa critical situation na sila. Kaya mula sa pagiging third option, binalik si LeBron ulit bilang first option. Wala silang option sa scoring at team offense kundi si LeBron. Pero naka-load management nga raw yan sa series nila. Base rin mismo kay Redick dahil nga sa edad, kaya mas kailangan nga raw mas ingatan si LeBron sa series game na to. Kaya umaasa rin sila sa support na manggagaling kay Marcus Smart bilang leader at playmaker. Dahil wala si Luka at Reeves, kung walang adjustment, mauubos nga raw talaga si LeBron sa series na to. Babagsak ang offense ng Lakers kaya kailangan nga raw talaga ng consistent na support Marcus Smart sa leadership at playmaking support kay LeBron. Samantalang si Luke Kennard ang magiging ball handler, pwede ring maging playmaker, at si Hachimura ang secondary scoring. Si Ayton kailangan nga rin daw mas lalong lumabas ang pagiging double-double machine, maasahan sa opensa at depensa. Mas kailangan nga raw ng Lakers yan ngayon at mas maging energetic sa defense at focus sa rim protection at paint. Dahil ang gusto nga ni Redick sa series na to, hindi solo carry si LeBron sa bawat play, hahatiin ang ball handling duties, gagawin siyang mas efficient, hindi overwork, at magagamit ang team system para nga daw masuportahan si LeBron. Yan yung pinaka-adjustment nga raw na pwedeng gawin ng Lakers habang walang Luka at Reeves at si LeBron ang maglilid. Hindi nila balak ubusin ang energy ni LeBron lalo't best of 7. Kung sino pa yung may edad, siya pa nga raw yung nag-stay na healthy sa playoffs na to Dahil ngayon pa lang mukhang wala na talagang kumpiyansa si Redick na maibalik pa si Luka at Reeves sa first round. Kaya ang pinakakailangan, magkaroon nga lang daw ng consistent na role player para maging support ni LeBron.
Parang binibigay na talaga ng Lakers ngayon kay LeBron kung ano man yung magiging resulta ng laro nila at stretch sa first round game na to. Manalo matalo, hindi na importante sa Lakers lalo kung magiging safe naman si Reeves at Luka at makakaiwas sa malalang injury dahil pwede pa silang mag-contend at magbukas ng panibagong championship window sa mga susunod na season. Pero kay LeBron, sobrang importante ng season na to lalo't anytime pwede nga raw itong pumasok sa retirement kaya habol talaga niyan ang championship ngayong season.